Narito na ang unang yugto ng kwentong pinamagatang Ang Binata at ang Byuda, isang talambuhay ng pag-ibig na bawal sa paningin ng lipunan. Kabanata 1, ang una nilang pagkikita. Mainit ang araw noon, bandang 2:00 ng hapon, bumababa si Alien sa tricycle. Sakay ng ilang supot ng gulay at paninda. Galing siya sa palengke para sa kanilang karinderya na pagmamay. Ari ng kanyang tiyahin, 25 taong gulang, si Alien masipag, tahimik at may itsura. Palaging napapansin ng mga dalaga sa barangay, pero tila wala pa ring nababalangan ng pansin. Habang inaayos niya ang mga bitbit sa harap ng bahay, may biglang sumigaw mula sa itaas ng katabing apartment. Miss, pwedeng paabot ng isang karton ng gatas? Hindi niya namukhaan agad pero napatingala siya sa boses. Isang babae, matangkad, may suot na simpleng duster, at ang buhok ay nakatirintas. Maganda, matapang ang mata, pero malumanay ang pananalita. Hindi po ako miss, sagot ni Alien na pangiti. Binata po ako, nagkatinginan sila saglit lang, pero may kakaibang dumaan sa pagitan nila, parang may sandaling huminto ang oras. Pasensya na, natatawa ang sagot ng babae. Akala ko kasi anyway pwedeng pakitulungan. Mabilis na lumapit si Alien at no-alliance siya sa pag-akyat ng mga grocery sa ikalawang palapag. Sa tuwing isasalin niya ang mga bitbit sa kusina, lihim niyang sinusulyapan ng ginang, may lungkot sa mga mata nito, pero may halong tapang hindi niya maipaliwanag, pero may humila sa loob ng puso niya. Ako nga pala, si Reyna, biglang pakilala ng babae habang nagkakapidyan. Ako nakatira sa taas, beauty, na may isang anak. Ikaw, sandaling natigilan si Alien. Hindi niya inasahan ang ganong hayagang pagsasabi ng katotohanan, pero hindi siya umurong, "Hoy, Alien, diyan lang din katabi niyo tagatulong sa karinderya." Ang tiyahin ko nagkabiruan sila. Konting tawa, walang halong mali siya, pero may kilig na hindi inaamin pag-alis ni Alien. Hindi niya napigil ang mapatingin muli sa bintana ng itaas. Nandun pa rin si Reyna, pinagmamasdan din siya. Mula sa araw na yon, naging pamilyar na sa kanya ang bawat yabag ni Reyna sa hagdan, ang bawat bukas ng pinto, at ang tunog ng tawanan ng kanyang anak unti-unti. Hindi niya napansin, kinikilala na niya ang kanyang sarili sa katahimikan ng isang biyudang ayaw na sanang magmahal muli. At doon nagsimula ang kwento ng isang binatang hindi natakot sa pagkakaiba ng edad. Sa tingin ng iba, isang pag-ibig na mali, pero sa puso niya, ito ang tamang pag-ibig na sa wakas natagpuan na rin niya. Makalipas ang ilang araw, tila naging parte na ng araw-araw na buhay ni Alien ang presensya ni Reyna. Tuwing umaga, nakikita niya itong nagwawalis sa balkonahe, may hawak na kape, habang tahimik na pinagmamasdan ng paligid. Sa mga ganitong oras, madalas silang magkatitigan. Hindi na sila nagkukunwaring, hindi nagpapansinin, may ngiti na may kasamang pagbati. Ngunit isang umaga, habang inaayos ni Alien ang delivery ng karne sa tindahan ng kanyang tiyahin, may maliit na batang lalaki na dumating sa may hagdan. "Hoy kuya, ikaw ba?" Si Alien, tanong ng bata, hawak ang isang robot na laruan. Nagulat, siya napaluhod. "Oo, ako nga, ikaw naman." "Ako si Sam, ako po." Yung anak ni Mama. Reyna, napangiti si Alien. Ngayon niya lang nakita ang bata ng malapitan. 7 taon gulang, siguro tahimik ang kilos. Pero may bilis sa pananalita. Hawig kay Reyna ang mga mata, sabi ni Mama. "Mabait ka raw, totoo po ba?" Yun natatawa. Si Alien tumango. Sana nga totoo. Mula noon naging mas madalas ang pagdalaw ni Sam sa pwesto ni Alien. Pinaglalaruan nito ang mga kahon ng produkto na kikisalo sa merienda at minsan pa ay napapaakyat pa siya sa bahay para lang makipaglaro ng baraha sa mag-ina. Sa tuwing nasa loob siya ng bahay, ni Reyna napapansin niyang maraming bagay dito, ang tahimik na sumisigaw ng nakaraan, makalarawang may kabiyak na lalaki, makamedalya sa lumang estante, at isang anti-gang sing-sing na nakapatong sa kwadro. Hindi niya tinatanong, pero alam niyang may istoryang hindi pa niya dapat panghimasukan. Ngunit isang gabi, habang pauwi na si Alien, nasalubong niya si Reyna sa labas ng tindahan. Malungkot ang mga mata nito, tila may kinikimkim si Sam. Tinanong niya, "Ako kanina kung bakit wala siyang papatulad ng ibang bata." Mahina nitong sabi, hindi agad nakasagot. Si Alien nakatingin lang siya kay Reyna. Ramdam niya ang bigat ng tanong, ang lalim ng sugat na muling nabuksan. "At anong sagot mo?" Tanong ni Alien. "Sinabi kong may mga pamilyang kumpleto pero hindi masaya. At may mga pamilyang hindi buo pero may pagmamahalan." Hindi nakapagsalita si Alien. Ngunit sa oras na yon, may pader na tila gumuho sa pagitan nila. Sa isang saglit ng katahimikan sa gitna ng kadiliman ng lansangan, nakita niya sa mga mata ni Reyna ang pagod,
ang takot, at ang pangangailangan ng isang taong handang manatili. Mula ng unang magkakilala, sina Alien at Reyna, hindi na mabilang ang mga sandaling tila naging normal na sa kanilang araw, ang pag-uusap, ang palihim ng ngiti, at ang tahimik na pagtitig na punong-puno ng di masinabing damdamin. Isang hapon, bumuhos ang ulan malakas, tila galit habang abala sa pagsasara ng karinderya, may narinig si Alien na tinig. Mula sa kabilang kalsada, Alien napatigil siya sa ilalim ng payong, nabanagan niya. Si Reyna may dalang supot ng tinapay at gatas. Basang-basa ang laylayan ng kanyang palda at may bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha. Pwede ba kitang makausap? Hindi na nagdalawang isip, si Alien tumakbo, siya hawak ang jacket na agad. Niyang isinuklab sa balikat ni Reyna. Tumakbo, silang dalawa sa ilalim ng ulan, walang payong, walang pakialam, hanggang sa makarating sila sa may waiting shed sa tapat ng parke, basang-basa, nanginginig, at kapwa hindi makatingin ng diretso. Bakit mo ginagawa to, Alien? Tanong ni Reyna sa pagitan ng kanyang hikbi at buntong hininga. Bakit mo ako tinutulungan? Sinasamahan, kinakausap araw-araw. Hindi mo ba naiisip kung anong iniisip ng mga tao? Tahimik, si Alien hinayaan niyang magsalita. Si Reyna na parang matagal nang kinikimkim ang lahat. Ako byuda, ako may anak, ako mas matanda, ako sayo ng 11 taon. Hindi ako ang tipo ng babae na dapat mong iniikutan. Ang pansin. Kaya bakit unti-unting lumapit si Alien? Hindi siya nakatingin sa ulan, hindi rin sa paligid, tanging kay Reyna, lang dahil mahal kita. Isang katahimikan ng bumalot sa pagitan nila. Malakas pa rin ang ulan, ngunit sa ilalim ng shed na iyon, tila huminto ang mundo, hindi nakaimik. Si Reyna naluluha na ang mga mata. Hindi niya alam kung galit siya, natatakot o nabibigla, pero isang bagay ang sigurado. Siya may bahagi sa kanyang puso ang matagal nang nananabik sa salitang iyon. At bago pa niya mapigilan ang sarili, isang mapusok at biglaang hakbang ang ginawa ni Reyna. Hinalikan niya si Alien saglit lang, isang halik na punong-puno ng takot, ng pagsisisi, ng kagustuhang maging totoo, kahit isang saglit lang. At si Alien yakap siya ng mahigpit na parabang handa. Siyang panindigan ang halik na yon, na parabang ang ulan ay hindi ulan, kundi basbas ng langit sa isang pag-ibig na pinipilit itago sa mundo. Makalipas ang ilang araw mula sa halik sa ilalim ng ulan, naging mas tahimik si Reyna, hindi na siya lumalabas gaya ng dati, at kapag dumaraan si Alien, ang dating masayahing mata ni Reyna ay tila may halong pangamba. Hindi rin siya lumalapit, hindi tumatawag, para bang tinakasang muli ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Ngunit isang gabi, habang abala si Alien sa paghuhugas ng mga gamit sa karinderya, may kumatok sa pinto ng kanyang silid. Isang matinding kabog ng dibdib ang sumalubong sa kanya. Ang makita kung sino yun, si Reyna basang-basa namumutla nanginginig. Alien, mahinang tawag niya. Anong nangyari? Agad siyang pinatuloy ni Alien umupo. Si Reyna nanginginig ang mga kamay at saka ibinagsak ang mabigat na balita. Buhay siya, sino? Tanong ni Alien, kahit ramdam na niya ang sagot, ang asawa ko. Si Dario. Akala namin patay na siya. May 5 taon na mula nang naaksidente. Siya sa barko, sa abroad, wala kaming balita. Tinanggap ko na kaya ko sinabi sa lahat na byuda ako, pero ngayon bumalik. Siya hindi nakapagsalita. Si Alien parang biglang humigpit ang paligid. Parang nabingi siya sa mga salitang lumabas sa bibig ni Reyna. Pumunta siya kanina sa bahay. Hinanap si Sam. Gusto raw niyang ituloy ang pagiging ama. Gusto niyang bumuo kami ulit ng pamilya. At Alien, tumulo ang luha ni Reyna. Hindi niya na ituloy ang sasabihin. Ngunit sapat na kay Alien ang katahimikan, masakit na kakabigla. Parang nilubog siya sa malamig na tubig. Pero hindi siya galit. Mahal mo pa ba? Siya tanong ni Alien sa tinig na halos. Pabulong tahimik si Reyna, tumitig. Siya sa mga mata ng binata. Mata ng isang lalaking nagmahal sa kanya ng walang hinihinging kapalit. Hindi ko alam. Anya? Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi ko alam kung anong tama. Humakbang si Alien palapit. Hinawakan ang mga kamay nito, pero ako sigurado ako sa nararamdaman ko kahit anong mangyari. Hindi ko pagsisisihan na minahal kita. Reyna, tumayo. Si Reyna huminga ng malalim, saka muling lumingon kay Alien. Patawad kung kailangan kong piliin. Ang hindi ikaw at tuluyang lumabas ng pinto. Iniwan si Alien na nakatingin sa kawalan. Hawak pa rin ang basang piraso ng pangarap na sandali pa lang itinayo ngayoy. Muli na namang gumuguho. Hindi naging madali ang mga sumunod. Naraw para kay Allen, tahimik. Siyang nagpatuloy sa pagtatrabaho. Pilit isinasantibi ang sakit na hindi niya maamin kahit sa sarili. Lahat ng lugar na may alaala ni Reyna ay naging tanikala ang hagdan, ang balkonahe pati ang bote ng gatas na madalas niyang iakyat.
Para kay Sam, isang araw habang nag-aayos siya ng soft drink sa stand, isang lalaking hindi pamilyar ang pumasok sa tindahan. Matangkad moreno, may mga galos sa braso't kamay. Ang poster nito ay hindi mapagkakailang sanay sa hirap, pero mas mapanganib ay ang malamig nitong titig. Hoy, Ikaw si Allen, tanong ng lalaki. Hindi nagdalawang isip. si Alien tumanggal siya. Ako si Dario, asawa ni Reyna. Isang iglap ng katahimikan ang sumunod ang buong paligid ay tila natigilan. Alam kong may nangyari sa inyo ng asawa ko. Diretsong sabi ni Dario at ayoko ng ligoy. Ayusin na natin to ngayon pa lang. Hindi umimik si Allen. Pero hindi rin siya umurong tinitigan niya ang lalaki, hindi bilang kaaway, kundi bilang isang tao na may pantay na paninindigan. Hindi ko pinilit si Reyna at hindi ko siya minahal para agawin. Minahal ko siya sa panahong akala niyang wala na siyang aasahan at pumigla sa labi ni Dario ang isang mapait na ngiti. Minahal mo siya dahil wala siya, pero andito na ako, ako ang asawa. Ako ang ama ni Sam, at kung may natitira mang dignidad sa'yo, layuan mo na. Siya nag-init ang loob ni Allen, pero pinili niyang manatiling mahinahon. Kung ang puso ni Reyna ay para sa'yo, talaga hindi na ako kailangang lumaban. Pero kung ako ang pipiliin niya, wala kang karapatang hadlangang yun. Kahit pa asawa ka, matagal siyang tinitigan ni Dario, walang salita. Tila tinatansya kung hanggang saan aabot ang tapang ng binata. At saka ito tumalikod at lumabas ng walang poem kinagabihan. Hindi mapakali si Allen hanggang sa hindi na niya napigilan ang sarili. Pumunta siya sa bahay ni Reyna. Muli niyang tinapakan ang hagdan kung saan unang nagsimula ang lahat. At pagdating niya sa pinto, bumukas ito, nandun si Reyna. Kulat-gulo ang buhok, pulang-pula, ang mga mata sa kakaiyak. Alien, ayokong manahimik na lang kung aalis ako sa buhay mo. Gusto kong ako mismo ang makarinig ng dahilan mula sa iyo, hindi mula sa kanya. Sabihin mo, mahal mo pa ba ako? Tahimik si Reyna, tumulo ang luha. At sa huling sandali, habang humihigpit ang kanyang dibdib sa bigat ng pasyabulong niya, Allen, kung puso lang ang susundin ko, ikaw ang pipiliin ko, pero hindi lang puso ang kailangang isipin ko. Heto na ang kasunod na kabanata kung saan nahahati ang puso ni Reyna at dumarating sa sukdulan ng tensyon sa pagitan ng dalawang lalaking parehong umaasa sa iisang pagmamahal. Lumipas ang mga araw na parabang may dalawang mundong humihila kay Reyna sa magkasalungat na direksyon. Sa isang banda, naroon si Dario, ang lalaking pinakasalan niya, ama ng kanyang anak at nakaraan niyang minsan ay panang pangarap. Sa kabilang banda, si Allen, ang binatang naging liwanag sa panahong akala niya ay wala na siyang karapatang umibig muli. Gabi na, ngunit gising pa rin si Reyna sa kanilang sala. Tahimik ang buong bahay. Si Sam ay natutulog na sa kanyang kwarto at si Dario ay nasa labas, nag-aayos ng sirang gripo. Mula sa kinatatayuan, niyatanaw niya ang bakanteng espasyo sa tapat. Ang karinderya ni Allen sarado na ito, pero ang alaala ng binata ay parang laging naroroon, hindi umaalis. Lumapit si Dario at naupo sa tabi niya. Reyna, bungad nito. Ayokong pilitin ka, pero gusto kong ipaglaban tayo, lalo na para kay Sam. At paano kung hindi na ako ang dating ako, Dario? Sagot ni Reyna, hindi lumilingon. Paano kung sa tagal ng pagkawala, natutunan ko ng tumayo ng mag-isa at natutunan ko ng magmahal ng iba? Napabuntong hininga, si Dario humarap ito sa kanya. Handa akong magsimula ulit. Handa akong bumawi. Hindi ako perpekto, Reyna, pero asawa mo ako. At wala tayong anak na dapat lamaking may dalawang lalaking pinag-aagawan ng ina niya. Sa mga salitang iyon, natahimik si Reyna, hindi dahil sa pananakot, kundi sa katotohanang binabangga ng kanyang puso, ang realidad na kailangang harapin. Kinabukasan, dumating si Alien sa karinderya. Tahimik siyang nagtrabaho pero alam ng tiyahin niya may bumabagabag sa kanya. Maya-maya, isang papel ang iniabot sa kanya ng pamangkin ni Reyna. Sabi ni Ate Reyna, ibigay ko raw to sa'yo. Pinuksan ni Allen ang papel sulat, kamay maikli, hindi ko kayang pagsabayin kayong dalawa. Kailangan ko ng panahon para kay Sam, para sa sarili ko, patawad, Allen. Reyna. Hindi niya alam kung paano tatanggapin. Ang liham, hindi ito malinaw kung poem na ba yun o hiling ng sandaling distansya. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi siya susuko kinagabihan. Habang bumubuhos ang ulan sa labas, si Allen ay nakatingin sa bintana. Sa kanyang isipan, iisa lang ang tanong, kung pagmamahal ko ang totoo, bakit ako ang kailangang magparaya? 3 araw na ang lumipas mula nang ipadala ni Reyna ang liham kay Allen. 3 araw ng katahimikan, ng hindi pagbati, ng hindi pagdungaw sa bintana, na para bang sinasadyang hindi sundin ang pintig ng sariling damdamin. Sa kabilang dako,
Si Dario ay tila bumabalik sa dating anyo. Nito maalalahanin maaga kong gumising upang ihanda ang almusal. Ni Sam at laging may bulaklak o Tsokolate para kay Reyna. ginagawa niya ang lahat para mapunan ang 5 taong pagkawala para makabawi isang gabi habang tulog na si Sam. Nagluto si Dario ng sinigang, ang paborito ni Reyna noon. Tahimik silang kumain, wala ni isang salita. Pagkatapos inilapag ni Dario ang kutsara at tumitig sa kanya. Mahal pa rin ba kita? Reyna! Tanong nito, nabitawan ni Reyna ang baso, ngunit hindi siya umiwas ng tingin. Sa wakas, kailangan na niyang harapin ang tanong na matagal na niyang nilalayuan. Hindi ko alam kung pag-ibig pa ba o utang na loob. Sagot niya, ang alam ko, Allen loved me without asking anything in return. Pero ikaw ang nakaraan kong gustong limutin. Pero ngayon pilit bumabalik. Gusto mo ba akong piliin dahil ako ang nakasanayan? O dahil ako pa rin talaga dagdag ni Dario? Hindi siya sumagot. Tumayo siya, lumabas ng bahay at naglakad. Sa gitna ng malamig na gabi sa tapat ng karinderya, Nakita niya si Allen nakaupo sa bangkita, tila hinihintay ang kahit anong senyales? Hindi alin tumayo agad ang binata. hawak pa rin niya ang sulat. Hindi siya nagtanong. Hinintay niya si Reyna ang magsalita. Alam kong sinaktan kita sa katahimikan ko. Pero ginamit ko yun para alamin kung ano ba talaga ang nararamdaman ko. At ngayon alam ko na kinabahan si Allen, ikaw ang pinili ko. Allen, mahina ngunit malinaw na wika ni Reyna, hindi dahil bago ka, hindi dahil pinuno mo ang kakulangan, kundi dahil sayo. Hindi ako kailangang magpanggap sayo. Kaya kung maging Reyna, hindi bilang asawa, Hindi bilang ina, kundi bilang ako. hindi siya pinigilan ni Alien nang lumapit si Reyna. At mahigpit siyang yakapin sa yakap na yon. Naramdaman nilang dalawa na tapos na ang pagtatanong at nagsisimula na ang paninindigan. Ngunit sa loob ng bahay, sa likod ng kurtina, nandun, Si Dario nakita ang lahat, narinig ang lahat. at sa kanyang mga mata may luhang hindi niya pinayagang tumulo. Hindi siya lumaban, hindi siya nagsisigaw, humiling lang siya, at saka tahimik na lumisat. Maagang umalis si Dario kinabukasan. Wala siyang iniwang sulat mensahe ni Anino ng sama ng loob. Tahimik siyang nag-impact ng mga gamit isinilid sa lumang malita, ang mga natitirang alaala ng kanilang pamilya. Walang sigawan, walang pa rin kay Sam. Walang yakap kay Reyna, tila bang siya na mismo ang nagsarado ng pinto ng magising. Si Reyna nakita niyang wala na ang mga gamit ni Dario sa silid sa ibabaw ng mesa. Isang maliit na kahon lang ang naiwan. Binuksan niya iyon ng may kaba. Nandun ang kanilang lumang wedding ring, ang larawang kuha nung honeymoon nila sa Baguio, at isang papel. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa huli, pareho tayong lumaban, pero hindi tayo parehong nanalo. Ito ang pagkakataong piliin mo ang sarili mo, at sana piliin ka rin niya. Sa bawat araw na darating Dario, napaupo si Reyna sa sahig, at sa unang pagkataon sa matagal na panahon, umiyak siya hindi dahil sa sakit, kundi sa pagpapakawalang may paggalang. Ilang linggo ang lumipas, sa kabila ng mga mata ng barangay, ng mga bulong-bulungan at mga palihim na tingin ng mga kapitbahay, nanatiling matatag sina Reyna at Alien, hindi nila ipinagsigawan ang kanilang relasyon. Hindi rin nila itinago. May mga araw na si Alien ay sinusundo si Sam sa eskwela. May mga gabing 3 silang sabay kumakain sa maliit na hapagkainan. Walang perpektong pamilya pero may sapat na pagmamahalan. Maliit ang mundo, minsan sambit ni Reyna habang nakasandal kay Allen sa balkonahe. Pero ang pag-ibig kahit kailan hindi sinusukat ng edad o nakaraan, tumanggo si Allen sabay. Halik sa kanyang sentido, ang mahalaga pinili mo ako at araw-araw pipiliin din kita. Ngunit sa dulo ng bawat kwento laging may hindi inaasahan. Isang araw dumating ang liham mula sa korte, isang pangalan ang nakalagay bilang nagpadala Dario F. Morales. Mga kaibigan, maraming salamat sa pagsama sa magandang kwento ni Allen at Reyna. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Kung gusto mo ng ganitong mga kwento, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin mo ang bell button para maging updated ka sa mga video na in-upload namin muli. Maraming salamat.